Mga kapatid, salamat sa presensya ng mga isang kapatid. So, ang akin po ay susumpanin ako mga kapatid ang tawag ito. Susunod ang number game. Sana magustuhan niyo po mga kapatid yung aking sasabihin. Pero kung hindi niyo magustuhan, okay lang po. Pwede niyo akong hilahin doon sa likod at bubugin niyo ako sa salita. Dahil I'm sure kasi ang sasabihin ko, maaaring sa iba hindi pa alam. Pero yun iba siguro alam. Kasi kung ako tatayo, alam na yung sasabihin ko, ikaw tatayo. Alam niya eh. So, hope sana maging kapag ipakinabang sa inyo, yung aking ibabahagi mga kapatid. Hindi na ako nanalangin, mahalaga prayer. At hinihiling ako sa Panginoon na sana sa mga kapatid. Kasi hindi ito basta-basta. This is the message of the hour. Kasalalay dito mga kapatid, ang tawag dito, mensahe ng Panginoon. We misuse the message of God. Alam naman natin kung saan tayo pupunta. So I hope sana na matumbo ko, may silang, hindi ko mapahaba, may bigay agad yung gusto ko sabihin. So gusto ko simulan mga kapatid. Praise the Lord. Ang title ay Right Recognition of the Prophet This Age. Siguro mahalagin ko dyan yung number 4. Related doon sa number 1 and number 4. Yung journey of the bride. So, ayan. Pag sinabi pong right recognition, ibig sabihin, tama po talaga dapat ang pagkilala natin sa pinadala ng Diyos. Especially in this last church age. We believe na we are living in the last church age. Di ba lang sa napakinggan po natin kanina, sabi kapatid na wala siya sa Laodicea. Nasa Philadelphia siya. So hindi natin siya masisisi kung hindi niya alam yung message ngayon. Kasi nandun siya sa Philadelphia. So hindi naman natin dinidegrade yung ating kapatid. Yun ang naabot niyang mensahe. Message ng Philadelphia. Pero sa ating, nasa message tayo, alam natin mga kapatid kung ano talagang message sa Philadelphia. Siyempre, pagkatapos ng Philadelphia, Laodicea. Kaya napakahalaga mga kapatid na dapat makilala natin talaga ng buo. Hindi lang ikapito, lahat ng ito. Kasi yan ang hiwaga ng Diyos eh. Pero siyempre, dahil may pasal tayo, ang ipinakikilala natin yung ikapito. May mensahe doon eh. So, yun ang pinag-uusapan po natin ngayon. At nakakatuwa dahil nagkakaisa naman tayo na hindi yung ito sa laman, hindi yung espiritu. Yun ang tama. Hindi yung ipinakikilala yung laman. Nagawa ng laman. Yung sinasabi doon, nasa laman, nakakaloob ng propeta. So, the right recognition of the prophet, kailangan magpakilala natin talaga ano ang kanyang layunin kung bakit siya sinugo ng Diyos. Sisugo siya eh. At sa ating mga nasa message, alam natin, sabihin na natin, na ang tao ito ay walang iba kundi si William Marion Branham. A vindicated prophet in this generation. Sinasabi ko, a vindicated prophet in this generation. Ngayon, pinadala siya ng Diyos dahil may layunin na. Sa Biblia, muna tayo, mamabasa natin yan in Malachi chapter 4. Pinakikilala natin ang taong ginamit ng Diyos sa paraan ng propesya. Malachi chapter 4, verse 5 and 6. Sinasabi po dyan, Behold, I will send you Elijah the prophet. Hindi raw apostle, ano?
before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So verse 6, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, plural, lest I come and smite the earth with a curse. Sa binasa natin, Malakias, mga kapatid, this is a last prophet, writing prophet on the Old Testament. After niya, wala nang propeta na manunulat. Ibig sabihin, napakahalaga ng propesya ito. At itong propesya ito, naiintindihan natin ito sa panahon ni Kristo. Sa unang iglesia ng pagsibol ng iglesia ng Efeso. Spiritually speaking. Bakit? Sa account na ni Kristo during His ministry, may nagtanong tungkol sa prophecy ito kay Jesus. Siya na ba ang Elias? Ibig sabihin pala, controversial pala ito. Elias na ito. Kayo sa ito? Kahit sa mga denominasyon, naghahanap sila kung sino ituturo nila Elias. Bakit? Alam kasi nila yung prophecy. Kaya pag nakakita sila ng binublosong tao, ito na siguro Elias. So gano'n ang ginagawa ng denomination. Ginawa nila yan during nasa pagitan ng 18 to 1900s. May nagtuturo ng Elias o ba? Okay. Kaya napakahalaga yan yung prophecy ng Elijah. Kasi may tamang pagpapakilala tungkol sa Elias. Tungkol sa anointing na ito. Now, sino ang nagpakilala? Si Kristo. Sino yung unang Elias? Si Juan Bautista. Amen. Tama ba? Tinanggap na nila? Yes. Si Kristo ang nagsabi. Mesias yan eh. Amen. Si Kristo ay isang propeta ng pinaniniwalaan at the time. Nang sinabi ni Kristo, si Juan Bautista, siya Elias, ang ginawa na kung ano yung ginawa para sa kanya. Kinilala nila yun. Okay. At ito maganda mga kapatid. So verse 6, and he shall turn the hearts of the fathers to their children, and the heart of the children to their fathers, lest they come and smite the earth with a curse. Ibig sabihin, itong verse na ito, yung sabi, ipapadalang Elias, yung fathers, yung children, sa unang pagkakataon, sama-sama sila. Amen. Sama-sama sila. Ngayon, doon sa B-part, ay iba. Sa B-part, ang sabi, to the children, to the heart of the children, to their fathers. Lest I come and smite the earth with a curse. Magkaiba yan. Bakit? Kasi yung fathers, hindi natin kasama. Tama. Hindi, yun ang kakaibahan. Kaya, in other words, itong prophecy dito, medyo komplikado. Hallelujah. Pero, ang topic kasi natin, dapat magpapakilala ng maayos, ng tama. Okay. So, tandaan po natin yung mga 4, 5, and 6. Let's go to Luke chapter 1, verse 7. Ibig sabihin sa prophecy, kasama natin na nakakaalam yung amin. Luke 1:17. And he shall go before him the spirit and power of Elias. Ano sabi? To turn the hearts of the fathers to the children. Father dito. At sunod, ihutol ng anghel sa inyo. Di ba dapat ang nasunod? And the heart of the children to their fathers. Bakit wala dyan? Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, unang Elias yan. At ang ibig sabihin ng unang Elias, panahon ng Jewish, na under by grace.
hindi nila alam papasok ang Biblia. Kaya alam ng anghel na putol kasi bakit? Papasok tayo ng Gentiles. Tama. Kaya ang sabi, and to the hearts of the fathers to the children, quick! And the disobedient to the wisdom of the just to make ready people prepare. Iba na ang sinunod ng angel. Ibig sabihin niya, sa putol na yan, may nakasingit na misteryo. At itong nakasingit na misteryo ay pagpapakilala ng 7 mensahero sa 2,000 taon. At ang pinaka great men in this church last church age, itong Elias. Elias ba si Pablo? Si Pablo ay apostol natin. Tama? Ano? Elias mo ba siya? Nasanda yung mga kapatid? Hindi siya Elias. Kaya, yung 7 mula kay Pablo hanggang sa ikapito mga kapatid, pagdating sa ikapito, hindi lang siya basta yun. May ginamit pa sa kanya. Sino? Anghel. Let's go to Revelation chapter 1, verse 4. Sabi sa Revelation 1, verse 4, John to the churches are in Asia, grace be unto you, and peace from him. Yes. Which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits, around which are before his throne. Now, itong spirito na yan, nakaabang yan sa harapan ng Lord. Wala pang church ages. Ngayon, pagpasok ng church ages, chapter 2. Let's go to chapter 2. So, sa chapter 2, to the angel. So, anghel ng unang iglesia, alam natin si Pablo yan. Walang tututol dito, maliban sa may tututol. Chapter 3, punta na tayo, nagpasa na natin. Nagahang. And to the angel of the church in Sardis, chapter 3:14. Unto the angel of the church of the Laodicean write this thing, saying, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sino ang yun? Walang iba kundi ang ating mahal na propetang taglay ng Elias. Wait. So, hindi ko naman siya, pinakita ko lang chapter 2. Now, let's go to Revelation 4, verse 6. Yung tinutukoy ng 3:14. And before the throne was the sea of glass like the crystal in the midst of the throne, and round about the throne were the beast, Not four beasts other full than. of the eyes, and before behind. Sorry, 5 pala. Hindi, 4-5. 4-5 pala. Chapter 4, verse 5. And out of the throne proceed lightning. Mula sa luklukan, lightning, thundering, and voices. Ang daming voices, ha? And there were 7 lamps firing before the throne, which are the 7 spirits of God. Ito itong spirito ba? Yes. 5 verse 6. And I beheld and lo in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having the 7 horns and the 7 eyes, which are the 7 spirits, ano? Sent forth into all the earth. Ayan. Nakakayo, ipinadala. Isa-isa.
Okay. Let's go to Revelation back time ng chapter 1. Verse 20. 19 to 20. As I will write the things which thou art saying, the things which shall be hereafter. Ngayon at sa darating na panahon. 20. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. The Bible explains, the Bible interprets itself. Amen. Ano sabi? That the 7 golden candlesticks is the 7 Stars. churches. The 7 stars are the 7 Angels. ano daw? Messenger. Star means messenger. So nakatayo si Kristo, hawak sa kanang kamay ang pitong bituin at 7 kandelero na hindi alam ng denominasyon. Sino nakakalam niya? Yung mga pinagpahayagan sa ulitan. Sa pamamagitan ng Elias. Amen. Hindi pa kayo sa akin ngayon, no? Baka mamaya hindi na. Wilson. Hallelujah. Kasama ko pa kayo mamaya. Wilson. So, ito. Alam natin, pakipost na 7 church ages. 7 future at 7 church ages. Dumating na si Pablo, Ephesians, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis. Pagdating sa Sardis, nangyari ang restoration. Amen? Walang nangyari sa panahon ng restoration sa panahon ni Pablo kasi sa panahon ng paghahasik yun. Sa panahon ng pagbibuild ng church yan. Sabi nung aming bisita, wala daw itinayo si Kristo na body of Christ. Yes, Pastor. Sa Pastor Jason, Sunday, makikita tayo dito sa church. Okay. Meron, Pastor. Kaya namin patunayan yan. So, ito po. Ephesians, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis. Pagdating sa Sardis, mga kapatid, nagkaroon po ng restoration. Bakit? Pag may restoration, ibig sabihin sa pasimula, may nangyari. Ano yung nangyari? The original teaching of the apostles was blurred. It was wiped out. Kasi bakit? Pinatay ng mga apostol kasama si Pablo. May kinakalusot na isa. So, mula after 30 years, after na mamatay ang apostol, 96, simulan ang book of Revelation. Ang yung book of Revelation is the letter for the bride. Amen. Letra, nasulat na letra, para sunod niya sa huling panahon. Yan ang maganda mga kapatid. Dahil yung panahon na ito nakita ni John, nang pinakita sa kanya ng ahil, Revelation 10, narinig niya yung 7 thunders, narinig niya yung voice. Ano sabi ni John? Nakiusap siya, pwede ko bang isulat? Hindi pwede John. Tama? Para si Daniel, right na. Takal mo ito. Ang inidinig ni Daniel ang inidinig John, isusulat. Ang kaya isulat. Hindi pinayagan si John. Bakit? Kasi may panahon at saka may karapat-dapat na Indicated. naman ito si Kristo. Magpapaliwanag niya yung ito. Tama ba? Kinalagan na yan eh. Mula pa noong panahon ni John, binigay na sa kanya ang 1st seal, 2nd seal, 3rd, 4th, 5th, 6th. Binigay ba? Binigay. Sinulat na ni John. Ano naman ang 1st seal? Ito. 2nd seal, ito. 3rd, ito. 4th, ito. Pero pagdating ng 7, uy, blanco. Bakit? Kasi hindi na pinasulat eh. Binawalan siya eh. Pero narinig ba niya? Yes. Kahit ipaliwanag niya, hindi niya mai-eksakto kung paano ito magaganap. Kasi, isipin niyo, 2,000 taon naglalakuhin ng laman ng ikabibang sipin. Hindi niya yung sipin.
So, sino ang dapat makakapag-explain? Itong pinag-usapan natin na he has the spirit and power of Elias. Bubuksan niya yung puso natin sa propesya. Para pakintindihan natin. At sure tayo na sa panahon niya, ginawa yan. Amen? 1963. Siya lang ang ministrong nag-break ng seas. Sige, challenge natin yung iba. Pero na, wala. Yung nakapag-break ng seas talaga. Ang bago, si Brother Branham nag-break ng seas, there was a blasting of the thunder. In other words, that is a vindicated word. Can you say that? Amen. Amen. Paano mo iba nag-attend? Pag binasa mo, may hilo ka eh. Kay Latins, sino ba yung iba? Nag-attend sila. Pero, may hilo ka. Bakit? Hindi nila may align ng eksakto. Kasi hindi na sila ang Elias. Amen. Okay. Yun na. So, ang pinakikilala natin na yung Elias sa panahon ito ay may power, meron siyang anointing and power of Elias. The spirit and power of Elijah. Okay, so, yun po yung, ito pa isang gusto kong ihabol. Hindi ba may spirits na may paglusa, pakalawa, pangatlo, pang-apat. Pagdating sa ikapito, kumpleto yung pito, at ang tawag sa kanila ay 7 thunders. Nakaibalimang tayo 7 thunders? Yes. Kaya ang sabi niya sa kanya vision, nakita niya yung isang angin yung ikapito, di ba tayo ang tikas. Bakit? Nasa kanya ang full complete revelation na ibinibigay ka lang. Hallelujah. Praise the Lord. Diyan pa kayo namin. Okay. Ngayon, ano yung kakaiba? Ano yung paring hindi, tabi ko na, paring hindi alam? Sa halaga ngayon ng pagpapaliwanag kay Brother, as the right recognition. Pasensya po ano? Marami nagpapakilala kay Brother na hindi talaga pinakilala yung purpose niya. Una, si Brother Branham ay humble. Tama? Nakikita natin yan. Si Brother Branham ay may spirit of humility. Sabi ni Brother Branham sa isang janito, nakausap niya, kung ikaw may alam, sabihin mo sa akin, magpapaturo ako sa iyo. Ano ba? Totoo yung spirit kong nandun sa kanya. May spirit of humility. Perfecto si Brother Branham sa lahat ng alam. Bakit ko sinabi? Hindi si Brother Branham ang nagtuturo. Yung nandun sa kanya. And that is the Holy Ghost. And that is the Holy Spirit. Kung si Brother Branham titingnan natin, marami siyang pagkakamali. Sino dito naniniwala nagkakamali siya? Sino dito naniniwala marami siyang kinaan? Yes. When it comes to the Word of God, a dedicated prophet, an anointing of God, yung nasa kanya ay nagtuturo tungkol dito. And that's the absolute kahit nung si Brother Branham nung siya nandito sa lupa, wala siyang ibang itinataas kundi ito. Amen. Kasi walang ibang pakayan. Walang ibang sukatan. Kundi ang Biblia. Isa sa pinakamahirap sa panahon ng New Testament. Isa kang propeta, kaya mong umamin ng pagkakamali. Inamin ba yung babalan? Inamin niya.
nangahas siyang magturo ng selyo sa unang pagkakataon. At ang kanyang tinuro ay galing kay Ellen G. White. In other words, nagbabasal pa sila. Diba? Nag-aaral sila, diba, ng maraming libro. At ito'y kanyang sinusuri at ang laman ay kinukuha niya at ang buto'y tinatapon niya. Ang Biblia ang kanyang absoluto. Ang mga sasabihin niya, thus saith the Lord, it is written to the scriptures. At sabi niya, there is a man that can turn the light. Sino yan? Siya yung unang ginamit dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Siya. Ito yung pagpapakilala natin. Okay. Ito yung, siguro katingala ko. Si Brother Branham ay the anointing ng prophet is the Old Testament. Amen. Naranasan niya ang klase ng anointing hinahalin sa lumang tipan. That's why he has the word, thus saith the Lord. Alam niyo pagka-propeta ka, anointing mo, ay propeta ka ng Old Testament, ibig sabihin, hindi ka pwede magkakamali. Kaya sa book of Tanakh, no, yung book of the Bible in the Old Testament, brothers and sisters, pag propeta ka sa panahon niyan, hindi ka pwede magkamali kahit isang beses. Amen. At sinabi mo, ginamit mo ang pangalan ng Diyos, at ikaw ay sumabit, patay ka. Anong sabi ni Balat kung nabasa ko? Deuteronomy 18. Basahin natin. 18:20 until 22. Ang sabi dyan? Deuteronomy. Huwag niyo silang katakutan. Deuteronomy chapter 18. 21. Yan nagkakambit. And if thou say that the heart, how shall we know that the word, sa Tagalog mo yan? So 22 na. 22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod, hindi mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yun, ay ang propeta niya ay nagsasalita ng kahambugan, Huwag mo katatakutan. at ito niya, no? O 23. yun, huwag mong katakutan siya. Sa 21, at kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Kapag Ibig ito sabihin, nangyari, gumamit siya ng pangalan at hindi nangyari. Yun ang sabi. Mamamatay ba sila dyan? Guilty. Ngunit ang propeta mo sasalita sa salita may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko inutos sa kanyang salita yung salita sa pangalan ng ibang Diyos ay papatayin ang propeta niyo. Kaya kapag sa Old Testament prophet ka, hindi ka basta-basta propeta. Amos 3:7. kaya nga pinatay natin Elijah yung showdown niya. God can do nothing but He revealed His secrets unto His servants, the prophets. Ibig sabihin, yung pala prophets, servants. And then plural, ang dami. Hindi pala pwede ipago yan sa isa lang. Yes, with And then Revelation 10, sabi, in the days of the voice of the second angel, and he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he has declared, to his servants, plural, the prophets. Marami. Hindi lang ba? Okay. Ngayon, ito tayo kay Baba. Ako si Baba na. Admit tayo na nagkamali siya. Admit tayo na nangahas siya minsan. Siya mismo nagsabi, I commit a horrible mistake. Kasi ano siya, prophet siya. Kamali ba siya? Yes. Pero dahil hindi naman siya talaga Old Testament prophet, it is a New Testament prophet. Yes, New Testament. Ngayon, bakit? Kasi sa New Testament prophet, may sinabi, yes, nasa grace, under grace period, mga kapatid. May sinabi si Pablo, parang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 13, verse 8. Parang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 13, verse 8.
ang pag-ibig ay hindi nakukulang kailanman. Kahit maging hula, ay matatapos. Maging manawita ay titigil. Maging ang kaalaman ay mawawala. Sinabi ni Pablo, pag-prophecy, hula, ayan. Magkatapos. So, maging ang lingwahe, hindi. Maging ang kaalaman. Ibig sabihin, kahit sigurado ka na nagkaroon siya ng pagkakamali, because he is the New Testament prophet, subject to commit mistake. Ang propeta sa panuntipan ay hindi lang siya supernatural, kundi natural, and he is subject to commit mistake. Hindi mawawala ng tawag sa amin. Kaya magkamali siya. Yes. It's in calling our beloved friends. Pero kung sa Old Testament, si Brother Banang, pero hindi si Brother Banang yung Old Testament prophet. Siya ay New Testament prophet. Kaya, muli ko sasabihin, kasi may sinako kasi. Si Brother Banang 1965 namatay. Namatay ko yung kids? Si Brother Branham, ang kanyang pagkaigas was to restore back to the hearts of the children, back to their fathers. Yung puso natin yun, yung condition natin yun, na ano, dapat na ibalik ang puso natin sa kung paano si Brother Branham gumagamit ito. Kasi natin ito, hindi lang ito meron tayong spoken word. At yung spoken word na yun ang message ng Diyos. Kung nakibatabahang, pagkaw na rin may ginagamit siya. Fivefold ministry. At pagkatapos sa fivefold ministry, tama ang Amos 3:7, tama ang Revelation 10, the servant of the prophets. Ibig sabihin, ang layunin ng Elias na pinadala, to condition our heart, to condition the church, gagawin pala tayo, ibalik sa Biblia, at dalangin sa akin ito, magamit tayo ngayon mga kapatid, before Jesus Christ will king. Revelation 10:7. Tapos na. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery culture will be. Sabi sa 10:7, yung voice, singular. Pero, may mga araw days, plural. Ibig sabihin, mula pa sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon ni Bernardo, yan ang voice. Ang 1 Thessalonians chapter 4:16. The Lord shall come as a shout, voice, and then us become Abraham. Sa pamamayan ng pagdating ito sa sabi nga, days, plural, voice singular, diyan nakapalog si Balbanang. Pagdating sa, when he shall begin to sound, it is a future tense. The mystery of God and he had declared to his servants the. Now, another verse from chapter 10 verse 8. And the voice, Take the little. and the voice which I heard from heaven, go and take the little book which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea, and the angel said to him, take it and give it out, and it shall make thy belly bitter, but it shall be as mild as sweet and honey. Hindi ba ito pinag-usapan natin? Yes na, ang paninindigan mo na, ang dalaga na. Masakit na pag-transformation sa bawat isa. Pag nasasalita mo, Manifestation na kasi. Kristo sa mga apostol, Kristo tinatay, apostol tinatay, yung mga Kristiyano hanggang sa panahon natin. Bakit walang patayan ngayon? Kasi may sugat ng Kristo. Pero pag gumaling yan, ito.